We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. 3 babae na nagbebenta at nagsasangla gamit ang peking titulo ng lupa arestado. Mga sospek sangkot din daw sa rentangay modus. Pagsalpok ng motorsiklo sa papalikong tricycle sa pool sa CCTV. Dagupan City LGU, hindi pabor sa mungkahi ng DPWH Region 1 na dobleng elevation ng kalsada sa bahagi ng Barangay Tapuak. At iba't ibang variety ng ubas, bagong atraksyon sa Western Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag kamalem baya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Arestado ang 3 babae na nagbebenta at nagsasangla gamit ang peking titulo ng lupa sa Mangaldan, Pangasinan. Naka-alerto, Claire Lacanilaw, Dungka. Makikita sa video na hindi na nakapalag ang 3 babae na nasa edad 40 hanggang 50 anyos nang hulihin ng otoridad sa entrapment operation ng pulisya sa Barangay Gigulonan, Mangaldan, Pangasinan. Ang mga nahuling sospek na hindi muna pinangalanan ng pulisya, sangkot umano sa pagbebenta at pagsasangla ng peking titulo ng lupa. Kasi yung complaint nila nauna is nagkaroon sila ng nagkabayaran doon sa Santa Barbara about sa lupa. Kumbaga, nagsasangla sila ng lupa na may pangakong 10% interest kasi yun yung pangako ng itong mga grupo na to doon sa mag-asawa. Then, na-find out nila na itong property na sinala sa kanila is hindi nila pagmamayari. Ayon sa may-ari ng lupa na nakiusap na wag ng pangalanan, laking gulat niya na ginagamit na pala ng mga sospek ang kanyang pangalan, dala ang kopya ng titulo ng kanyang lupa. Paglilinaw niya na hindi raw siya nagbigay ng anumang pahintulot sa sino man para ibenta o isangla ang kanyang lupa, kaya hindi niya alam kung paano nila nakuha ang dokumento. I was surprised. It was kind of shocking to me na may nagaganon. Adjacent property may isang 1.5 hectares na binibenta ko. Kaya lahat na mga titulo, photocopy, kailangan na sa buyer provided. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga sospek na naharap sa patong-patong na kaso, gaya ng estafa at falsification of public documents. Ayon sa pulisya, posibleng sangkot din ang mga nahuling sospek sa rentangay o rent-sangla modus ng mga sasakyan. I-check nyo kung sino yung may-ari talaga ng lupa. At yung mas maganda yun, gumamit na tayo nun. May mga real estate agents naman tayo na mas legal at mas safety tayo kung idadaan natin doon sa mga authorized na agent. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, Dungka, One North Central Luzon. Matinding dalamhati mula sa pamilya ang sumalubong sa mga labi ng OFW na si Jesus Oliveros Lopez. Nang maiuwi ito sa mga kaanak sa Umingan, Pangasinan kagabi June 18. Kasama si Lopez sa 3 Pinoy na namatay sa malagim na sunog sa isang gusali sa Kuwait noong June 12. Namamasukan bilang iron worker sa Kuwait si Lopez na breadwinner ng kanyang pamilya. Kaya masakit ito para sa kanyang asawa at mga anak na tumanggi munang magpahayag o magbigay ng interview habang nagdadalamhati. Una rito, tiniyak ng Department of Migrant Workers at OWA ang tulong para sa mga naulilang pamilya ng mga nasawing OFW. Samantala, tutol ang Dagupan City LGU sa mungkahi ng DPWH na doblehin ang elevation o taas ng kalsada sa bahagi o bahaying lugar sa Barangay Tapuak sa Dagupan City. Yan ang tinutukan ni Joan Punsoy.
Nakatakdang pataasan ang kalsada sa bahaging Tapuac, Dagupan City. Pero sa isinagawang inspeksyon ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City, hindi nagtutugma ang elevation na target ng City Engineering Office at Department of Public Works and Highway Region 1. Sa atin, ang kalsada natin more or less ay hanggang dito lang elevation plus a little sidewalk. So tamang-tama po ito. Kailang ang gusto ng DPWH ay ganun kataas po. At ito yung sidewalk, mukhang baka hindi naman tayo papayag. So, we will call for a meeting. Ayon sa alkalde, sa may bahaging YMCA, nasa 0.6 meters ang level ng LGU, pero 1.2 meters naman sa DPWH. Sa may kalsada malapit sa isang bangko, 0.4 meters na elevation ang sukat ng LGU, pero 1 meter naman ang taas ng DPWH. Sa may Dagupan City National High School, 0.2 meters ang target elevation ng LGU, pero 0.8 meters naman sa DPWH. Doble o higit pa ang taas ng DPWH. Hindi siya consistent doon sa mga ibang kalsada na ginawa nito. So, ang basis po natin, according to the city engineer, is yung Galvan, Zamora, Jovellanos na elevation. Paliwanag naman ng DPWH-1, ibinase nila ang taas sa average maximum flood level o mas mataas kaysa sa nararanasang baha sa lugar tuwing may pag-ulan o high tide. Dapat yung hindi din masyadong mataas o hindi din masyadong mababa, nasa middle lang siya. Yung katamtaman lang, yung isakto lang na taas para hindi naman masyadong yung tubig hindi na tatakbo sa mga bayan. Magkakaroon naman daw ng pag-uusap ang LGU at DPWH kaugnay sa mga road elevation at drainage construction projects. Kasama si Ron Alister Tanyedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Kinumpirma ng Palasyo ng Malacanang ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte bilang Secretary ng Department of Education at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, epektibo ngayong araw, June 19. Sa pahayag ni Presidential Communications Secretary Cheloy Garafil, tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibitiw ni VP Sara sa gabinete. Nagbigay naman daw ng 30-day notice ang Vice Presidente para sa proper transition sa mga papalit sa kanyang posisyon. Presyo ng iba't ibang karne at gulay sa pamilihang bayan ng Kalasyaw ating alamin sa live report ni Joan Punsoy. Joan? Chris, nag-ikot nga tayo dito sa palengke ng Kalasyaw at inalam natin itong latest na presyohan ng mga pangunahing bilihin, kabilang nga rito itong karne at mga gulay. At ayon naman sa mga tendera, a month ago pa raw itong pagtaas ng presyo at sa ngayon nga stable itong presyohan ng karamihan sa mga pangunahing bilihin. Para sa mga mamis na nag-abang ng presyohan ng karne, ang baboy po ay mabibili ng 340 hanggang 350 pesos itong kada kilo. 180 pesos naman itong per kilo nga ng karne ng manok. Samantalang medyo mahal naman po itong presyo nga ng karne ng baka na mabibili sa 400 pesos per kilo. Stable din itong presyohan nga ng Highland vegetables. Ang patatas at repolyo ay mabibili nga sa 120 pesos itong kada kilo. 100 piso naman itong kada kilo nga ng sayote, samantalang ang cauliflower naman ay 140 pesos itong kada kilo. 80 pesos naman itong per kilo nga ng carrots. Pagdating naman sa lowland vegetables, o itong mga gulay nga po dito sa baba, stable rin ang presyo. Ang talong at sitaw, 100 piso nga po itong per kilo ang presyo. Itong kalabasa, 80 pesos per kilo, 120 pesos naman ang per kilo ng ampalaya, samantalang mataas naman po ang presyohan nga ng sigarilyas na nasa 200 pesos per kilo. Sa ngayon pa raw, Chris, ay hindi pa raw ramdam nga itong epekto ng tag-ulan, pero kapag bumuhos na talaga itong sunod-sunod na pag-ulan sa susunod na buwan o di kaya sa Agosto, ay asahan na rin umano, Chris, itong posibleng ang pagtaas sa presyo nga ng mga pangunahing bilihin. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Sa Tuguegarao City, bumida ang mga artwork sa pader ng Cagayan Sports Coliseum na itinampok sa pagdiriwang ng Araw ng Cagayan. Likha ang mga mural art na yan ng mga local artists mula Cagayan na may temang pagtutulungan at pagkakaisa. Ayon sa ilang kabataan, napapanahon daw ang tema ng mga artwork dahil sa mga hamon na kinakaharap ng ating bansa. Kita rin sa drawings ang mga produkto at tourist spot sa Cagayan. Nabigyan ng tropeyo at cash prize ang mga nanalo.
Bukas naman sa lahat ng mga gustong magpa-picture ang mural artworks. Simple pero tunay na makabuluhan para sa kalikasan. Ito ang mafe-feel mo sa pagtambay naman sa tinaguriang Eco Garden sa Lawag City, Ilocos Norte. Inisyatibo ng mga residente sa lugar ang paggawa ng mga upuan, lamesa at paso na mula sa mga lumang gulong. Karaniwan daw kasing hindi na napapakinabangan ang mga lumang gulong pero pwede pang i-recycle. Mga gulay din ang kanilang itinanim sa mga paso para mapakinabangan. Payo naman sa mga bumibisita na panatilihin ang kalinisan sa lugar. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa pool sa CCTV ang pagsalpok ng motorsiklo sa papalikong tricycle sa San Jacinto, Pangasinan. Narito ang report. Sa CCTV footage, kita ang mabilis na takbo ng motorsiklo sa Barangay Makayog, San Jacinto, Pangasinan. Nang biglang, sumalpok sa papalikong tricycle. Sa tindi ng impact, tumilapon ang angkas ng tricycle kasabay ng pagtumba nito. Sugatan din ng tricycle driver. Ligtas naman ang ina at 5 buwang sanggol na sakay nito. Sugatan naman ang rider ng nakabanggaan nitong motorsiklo at angkas nito na tumilapon din. Ayon sa sakay ng tricycle, pauwi na sana sila galing sa bayan ng Manawag nang mangyari ang aksidente. Nung papauwi na kami, malapit na kami dito sa bahay, biglang lumabas yung motor na may lula na matandang babae din. Mag-overtake sana yung motorcycle, pero biglang lumiko yung tricycle pakaliwa. So yun po yung nangyari. Ayon sa pulisya, agad naman na nakapag-usap ang dalawang panig at nangakong sasagutin ng rider ang pagpapagamot sa mga biktima. Paalala ng pulisya na laging mag-ingat at magdahan-dahan sa pagmamaneho upang maiwasan ng aksidente. Observe po natin yung dapat na gawin natin as a driver. Magsuot po tayo ng helmet sa mga backrider natin. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw Dungka, 1 North Central Luzon. Ilang residente sa Kalasyaw, Pangasinan umiinom pa rin sa tubig mula sa gripo sa kabila ng banta nito sa kalusugan. Sundan sa report. Tuwing nagkakape sa umaga, tubig mula sa gripo ang ginagamit ni Mang Rodolfo. Pinapakuluan naman daw niya itong mabuti bago inumin. Ito raw kasi ang kanilang nakasanayan. Saka ang mineral, pagka nagpapainit ka ng tubig para sa kape, parang maasim yung mineral. Pero kung sa nawasa, hindi. Magandang lasa. Pero si Roda, na residente rin ng barangay Ambatel sa Kalasyaw, Pangasinan, ayaw magbaka sakali sa tubig na ipinapainom sa kanyang pamilya. Kaya raw kahit dagdag gastos, mineral water ang iniinom nila. Sa panahon ngayon kasi, mas maraming gumagamit ngayon ng mineral water. Mas nakakasiguro ako sa mineral water kasi may halong may halong gamot. Tumangging magpa-interview ang ilang kalapit na water refilling station, pero tinitiyak daw nilang sumusunod sila sa regular water testing, base na rin sa regulasyon ng DOH, LGU at DENR. Sa pag-aaral kasi, nasa 50% na ng populasyon sa Pilipinas ang nakadepende sa tubig mula sa water refilling stations. Kaya payo sa publiko, hanapan din ng kaukulang permit ang mga kinukuha ng water refilling stations. Yung mga magpapahukay po ng mga deep wells, lalo na po kung commercial use, dapat po accredited po ng NWRB, yung mga maghuhukay. And kung gagamitin nyo po yung water sa mga business nyo, mag-apply po kayo ng water resource permit. Isusunod daw sa mahigpit na monitoring ng Senro ang mga nagpapahukay ng balon o deep well sa mga residential area. Samantala, mahigit 300 trabaho, lokal at abroad ang alok sa gaganaping mini job fair ng Mangaldan LGU bukas, June 20. Pangunahan ng job fair ng Public Employment Services Office na magsisimula mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa municipal grounds ng Mangaldan. Pinapayuhan ng mga aplikante na siguraduhin kumpleto ang kanilang kaukulang requirements gaya ng resume o biodata at iba pang dokumento para maging mabilis ang application process.
Mga kapuso, mainit na pinag-uusapan ngayon ang Absolute Divorce Act na aprobado na sa House of Representatives. Ano nga ba ang magiging impact nito sa ating lipunan at of course sa pamilyang Pilipino? Kaugnay niya, makasama natin ang isang legal expert na si Attorney Alan Bigay. Attorney, magandang hapon po sa inyo. Legally speaking, ano po ba ang diborsyo at ano itong Absolute Divorce Act? When we speak of divorce, we are referring to the dissolution of marriage. So dissolution of marriage allowing the person or both spouses to remarry. So how is this different now from annulment or legal separation? Yes. So when we speak of annulment kasi, there's a marriage, so it acknowledges the marriage, but it renders it void afterwards. But when we speak of legal separation, you're both still married and you're basically allowed to live separately. Pero meron pa rin yung kasal. Well, sa usaping legal, may mga karapatan ba ang mag-asawa dito na, of course, mas mapapaboran sa diborsyo compared to annulment? Well, under your House bill or the recent House bill that was approved on third reading sa Congress, for divorce, it says there that within a year, dapat matapos na yung proceeding or madesisyonan na agad. Unlike for annulment, usually it's around 1 year to 4 years. So sa divorce, mas mabilis matapos yung proceeding. So as to the favor or kung mapapaboran ba yung divorce or mas mapapaboran ba sila sa divorce, of course that's still up to the courts. Hindi natin masasabi na mas mapapaboran sila, although mas maraming grounds under your divorce. So under divorce, we have additional grounds aside from adopting the grounds under the family code. We have your irreconcilable differences, your separation in fact for 5 years, your vowsy. So the abuse under the vowsy is also a ground for divorce. And what else? We also Sa annulment ba hindi kasama yung vowsy? No, it's not. So allowed siya under legal separation, but it's not a ground for annulment. So sa divorce, naging ground na yung abuse like psychological, emotional, economic abuse. So we also have use of prohibited drugs. So yun yung mga additional grounds natin under our divorce. Well, on my understanding, karamihan sa mga nagkakaroon ng problema sa marriages ay dumadaan ng financial challenges o yung mga nasa poorest of the poor families. Normally, yan yung na-observe natin. Magiging affordable ba sa kanila itong divorce law? Well, kung ang maipapasa is yung version ng third reading ngayon or version ng Congress, under that House bill, it says there that the fee for the whole proceeding would only cost 50,000 compared yan sa ating ibang legal remedies for the dissolution of marriage. So, subject to stipulation, of course, of the litigant and the lawyer. So, well, basically, malaking difference yung fees na sinasabi natin because it's only 50,000. And of course, we still have your pauper litigants. We also have your court-assisted petitioners. So when we speak of court-assisted petitioners, pag yung property nila is not exceeding 2,500,000 pesos, ang sabi dun sa House bill is i-waive lahat ng fees. So, of course, medyo shady pa yung part na yon. But yes, it would be affordable for those who are at the lower levels. Alright. Sige po, Attorney, panghuling punto na lamang po na gusto nyong bigyan ng emphasis dito sa usapin ng Divorce Act. I would just like to emphasize that this is still a House bill. Hindi pa siya batas and it could go through scrutiny pa under your Senate. And even if it becomes a law, it can still be questioned as to its constitutionality before the courts. So even if it becomes a law, there's the presumption that it's constitutional, but it can always be questioned before the Supreme Court. Alright, maraming salamat. Nakasama po natin ang ating legal expert na si Attorney Alan Bigay. Maraming salamat po. Attorney, thank you so much. Thank you. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, magpapatuloy po ang tsansa ng ulan sa maraming lugar sa bansa kahit walang sama ng panahon o bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Kumpara kahapon, nadagdagan ng mga lugar na apektado ng habagat lalo na sa western section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Ilocos Provinces, Abra, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Benguet, Kalinga, Apayao, Cagayan, Nueva Vizcaya at Isabela. May heavy to intense rains din, kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. May tsansa rin ng localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala, bali ang kamay at nagtamo ng mga sugat sa katawan ng rider na si J. Lord Briones, 38 anyos at taga Candon City, Ilocos Sur. Makaraang sumalpok ang minamaneho niyang motorsiklo sa barrier ng Heroes Bypass sa barangay Pariok First ng nasabing lungsod. Wala umanong CCTV sa lugar o nakakita sa insidente. Pero ayon sa PNP, accident-prone area ang lugar. Wala pang pahayag ang pamilya ng rider. Paalala naman ng PNP sa mga motorista na doblehin ang pag-iingat nang makaiwas sa aksidente. Kaso ng leptospirosis sa Dagupan City, tinututukan ngayong tag-ulan. Sundan sa report. Isang barangay Poblasyon Oeste, Dagupan City sa madalas bahain tuwing may tag-ulan. Matagal din umanong humupa ang baha sa ibang lugar. Dahil sa maruming tubig, nangangamba tuloy ang mga residente na araw-araw na lumalabas ng bahay para magtrabaho na baka madapuan ng sakit na leptospirosis. Siyempre magkakasakit ka rin, ikakamatay mo pa. Ito rin ang pangamba ni Emma. Minsan hindi rin kaya ng bota ang antas ng baha. After maglusong, nihugas pa magsabon. Ganun na lang po. Iwasan masugat. Kasi delikado po eh. Bukod sa dengue, isang leptospirosis sa tinututukan ngayon ng Dagupan City LGU, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Partikular na ang mga low-lying areas kung saan matagal ang paghupa ng tubig. Bukod sa pamamahagi ng gamot at pagpapaalala sa mga residente, puspusan din umano ang pagtatambak ng City Engineering Office ng mga pathway para may madaanan ang mga residente at makaiwas sa paglusong sa baha. Isang dapat na resulta dapat gawin. Elevation of road, bigger drainage, para walang maipon na tubig sa kalsada. And at the same time, yung operation sitio, yun yung pathway, libre po ang semento, hollow blocks, bakal, tuturuan namin silang gumawa ng drainage. Sa datos ng CHD1, mula Enero hanggang June 1, 2024, 19 na ang naitalang tinamaan ng leptospirosis sa rehiyon, 6 naman ang nasawi. Pero may sapat naman daw na prophylaxis kontra leptospirosis sa kanilang tanggapan. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joan Ponsoy, 1 North Central Luzon. Australian Center for International Agricultural Research bumisita sa Marine Laboratory at Giant Clam Sanctuary sa Bolinao, Pangasinan. May detalye si Jasmine Gabriel Galvan. Tuloy-tuloy ang suportang ibinibigay ng bansang Australia sa Pilipinas pagdating sa agricultural research and development. Kabilang narito ang pagsusulong sa sustainable management, protection at conservation ng Philippine Marine Environment and Resources. Ngayong araw, binisita ng mga kinatawan ng Australian Center for International Agricultural Research o ACR ang UP Marine Science Institute sa Bolinao, Pangasinan. It's all part of Australia's recognition that maritime partnership is beyond security issues and legal issues. It's also a big part of it is really environmental, blue economy, climate and science. Dahil sa nararanasang climate change, kabilang sa nagiging problema ngayon ang coral degradation, gayon din ang sea cucumber depletion. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagkilos ng mga marine scientist at researcher para maprotektahan at mapangalagaan ito. ACR has provided a lot of support. Yung sa giant clams, sila yung nag-provide ng initial support. Then we continued it. Sa sea cucumbers, they provided continuing support until we were able to develop the culture, expand in other places in the country. The natural environment and understand how Australia is helping to partner with the Philippines is really essential, both to continue the good work that's being done and also for us to really learn what the issues are and the challenges.
Binisita rin ng mga kinatawan ng ACR ang Giant Clam Sanctuary sa bayan ng Bulinaw. Sa ngayon, nasa mahigit 38,000 na giant clams ang matatagpuan sa lugar. Patuloy ang panawagan ng mga marine scientist at researchers sa publiko na makiisa sa pagprotekta sa mga likas na yamang dagat. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ilang kapitbahay ni suspended Banban Mayor Alice Guo. Nakikita lang daw nila noong dalagita pa si Guo tuwing bumibili sa tindahan, habang ilang supporters hindi kumbinsido sa bagong dokumento laban kay Guo. Tutukan sa report. Laki sa loob ng farm. Ganito rin kung ilarawan ng ilang kapitbahay si suspended Banban Mayor Alice Guo. Kwento ng ilang nakatira malapit sa kanilang farm sa barangay Virgen de los Remedios sa Bamban, Tarlac, lumalabas lang daw ang nooy dalagitang si Alice Guo tuwing bumibili sa tindahan. Mayor, ang kwento ng tatay tsaka nanay, nung maliit, dito bumibili sa amin ng gulay, kasama yung katulong nilang Pero hindi talaga naglalabas sa si Madam. Kapansin-pansin din ang poster sa mga bahay ng ilang residente na nagpapakita ng suporta sa suspendidong alkalde. Ito'y sa kabila ng panibagong dokumentong inilabas ni Senator Sherwin Gatchalian, ang umano'y kopya ng pasaporte na naglalaman ng tunay na pangalan ni Alice Guo, nakasaad ang pangalang Guo Hua Ping, na sinasabing dumating sa bansa noong January 12, 2003, noong siya'y 13 taong gulang pa lang. Duda ang legal counsel ni Guo kung lehitimo ang dokumento. Technically, allegation pa rin lang po ito. We, on our part, we have yet to see the original. Nagtanong-tanong din ang news team sa reaksyon ng ilang taga-Bamban hinggil sa kumakalat na dokumento. Yung reality nangyayari at saka yung kahit na hindi pa po nangyari sa kanya ito, nakikita po namin kung ano siya talaga. Hindi pa po kami naniniwala sa hanggat walang ebidensya. 2022 nang sumabak sa politika ang nooy negosyanteng si Alice Guo hanggang sa manalo at maluklok bilang alkalde ng Bamban, Tarlac, na naharap ngayon sa kaso dahil sa illegal Pogo Hub operation sa bansa. Halos butot balat at walang saplot na lolo natagpuan sa isang parke sa Santa Ilocos Sur. May ulat si Ivy Hernando. Nanghihina at hindi makausap ng awtoridad nang matagpuan ng isang lalaki na nakahiga sa loob ng pasalubong center ng Imelda Park sa Santa Ilocos Sur. Sa pagsusuri, senior citizen na ang lalaki, 5'7" ang taas. Ayon sa pulisya, wala siyang saplot ng matagpuan ng Protected Area Ranger ng DENR sa lugar. Halos butot balat at may cast sa isa niyang binti. Palaisipan sa awtoridad kung paano nakarating ang matanda sa lugar. If you assess si Lolo, he is not physically capable to transport himself or to travel himself alone. Please have the conscience na kahit sa huling hantungan man lang ni Lolo, you acknowledge him as part of your family. Dinala siya sa paggamutan, ngunit nasawi ng sumunod na araw, dulot ng severe malnutrition base sa kanyang death certificate ayon sa MSWDO. Sa ospital na rin nakilala ang biktima. Doon positive na na-identify ng mga taga-hospital sa Kandon na siya rin yung trinit nila doon kasi ito nga parang victim sila rin sila. At allegedly tumakas daw po itong victim natin. Ayon sa PNP, dati nang nakikitang palaboy ang biktima na mentally challenged. Nakatakda siyang ilibing bukas sa bayan ng Santa. Ayon sa PNP at MSWDO, mangyaring makipag-ugnayan sa kanila sakaling matukoy ang biktima. Ivy Hernando, One North Central Luzon. Iba't ibang variety ng ubas ating tikman sa isang grape farm sa Bulinaw, Pangasinan. Tunghayan sa report. Instant attraction ngayon ng grape farm na binabalik-balikan ng mga turista sa Bulinaw, Pangasinan. Hindi na kailangan pang bumiyahe ng malayo para ma-experience ang grape picking. Dahil ilang minuto lang mula sa Bulinaw town proper, ay makakarating na sa grape farm sa Barangay Arnedo. Masaya po na parang nakaka-proud po na taga Bulinaw ako. Tas dito sa Bulinaw mismo may grape farm na hindi ko na po kailangan pumunta ng La Union. Pagmamay-ari ng 52 anyos na si Mang Louie Carino ang grape farm.
2021 ang simulan niyang magtanim ng ubas sa kanilang bakuran. Hindi raw niya inakalang dadami ang kanyang tanim at magbibigay ng maraming bunga. Kaya naman binuksan na rin niya sa turista ang grape farm. 7 variety ng ubas ang makikita sa grape farm. Karamihan sa mga variety mula pa sa Ukraine. Out of curiosity lang talaga ito. Umpisa sa 1, 2, hanggang nakapag-propagate ka ng sarili mo, yun na masaya. Nakabuhay ka ng sarili mong doon na galing sa binili mo. Hanggang unti-unting naparami. Bukod sa mga nagagandahang baybayin, dagdag na tourist destination sa bayan ng Bulinaw ang grape farm. We are very happy nga na ito po na-develop yung another tourism product to offer, which is very fresh. Bukod sa grape farm at White Sand Beach, patuloy pa rin ang exploration ng Bulinaw Tourism Office sa iba't ibang lugar sa bayan para madiskubre pa ang mga natatanging ganda ng Bulinaw. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.